Puwedeng maging buhay namin ang puwedeng maging kapalit ng laban na 'to, na ultimo kami ay puwedeng mapahamak. Mga kababayan, mga kapatid, my dear subscribers, nakita niyo, alam ko napapansin ninyo medyo kalmado ako na nagsasalita dito, parang may tinatago, mga kapatid, na gusto sabihin sa taong bayan. Habang ginagawa ko 'tong livestream na 'to, I know, inaabangan nila yung sasabihin ko. Tinitignan nila ngayon kung papaano ako magsasalita at inaalam nila kung papaano rin ako tutuntunin. At tinitignan nila ngayon kung papaano ako kikilos kung nalaman ko. Akala ko, mga kababayan ko, ako lang yung nakakatanggap. Di lang pala ako. Marami kami. Marami kami binabantayan nila ngayon. Tinitignan kung kami ba ay babakbak. Kung kami ba ay gagawa ng content laban sa kanila. Pansinin nyo, for the past few days, hindi talaga ako nagko-content. Hindi ako nagko-content kasi hindi ako naglalabas ng mga videos. Pansin nyo, talihis. Yung napapanood nyo kung mag-upload man ako. Hindi masyadong mainit. Hindi sumasabay sa issue. Napansin nyo yan, mga kabayan ko. Napansin niyo yung nangyari, di ba? Kitang-kita nyo yung mga uploads na halos ang layo na sa issue ngayon. Minsan late pa. Napapansin niyo, mga kababayan ko. Napansin nyo rin na hindi naman ako masyadong ano. Actually, mga kababayan ko, nakatanggap tayo ng mga message, text, chats na nabigla rin ako. Some of the messages is pinicturean yung harapan ng bahay namin. The message is, alam namin saan pupuntahan. May text message sa akin na hindi ko naman pinamimigay yung personal number ko, na family ko lang. Yung mga threads na message, napakarami. So I decide, bago ko gawin to, mga kababayan ko, bago ko ilabas to, sinafety ko muna lahat ng dapat i-safety sa buhay ko. Mga kababayan, sinafety ko muna yung everything, even my family. Sinafety ko muna lahat. So yun na nga mga pre, itong kaibigan natin na si Biyahe ni Koy TV ay pinagbantaan po. May death threat po sa kanyang buhay, no? Hindi po banta, no? Hindi lang basta banta kasi may mga pinasa sa kanya na alam ng kalaban yung kanyang bahay. Okay? Alam ng mga tao na gustong yung pagpalagay nating inutusan, no, alam nila yung bahay ni Biyahe ni Koy TV, no, and then nangyari, pinicturean yung kanyang bahay at pinadala di umano sa kanya, no. So medyo medyo konektado po ito. Kung ako po yung mag-iisip nito, pwede ko po siyang i-connect doon kay Dado. Kasi si Dado po ay may binitawang salita. At syempre, yung live niya kahapon, inulit niya na naman, no? May binitawan na naman siyang salita na kakaiba, no? Ito kasi si Dado ay talagang matatawag natin, pwedeng maging bayaran 'di ba? Kasi ito si Dado ay mukhang barya yung mukha, no? Oh, tingnan nyo, itong kaibigan natin vlogger na si Biyahe ni Koy TV, no? Ay siya, kumbaga, panoorin nyo yung live nyo, no? Pinagbantaan yung buhay niya, syempre may pamilya yan, di ba? Oh, may pamilya yan si Biyahe ni Koy TV. At ang matindi pa dito, pinicturean yung kanyang bahay. Pero Dado, ito may si Mima Alicia, nakapag-blatter na. Yung isa nating kaibigan, hindi ko alam kung anong action yung gagawin niya, no? Pero kasi, isa lang po yung mabiblame natin dito. Isa lang yung masisisi natin dito pag may mangyari sa mga yan. Si Dado lang po. At yung kanyang grupo, no? At syempre, kasama na itong bangag nating Vice President na puro patayan yung alam. Di man lang mapaunlad yung yung bansa, kung ano yung plano niya sa bansa, kung ano yung magandang proyektong gagawin niya. Hindi po, wala po siyang ganoon sa mga press ko niya, wala. Sa mga interview sa kanya, wala. Puro paghila sa gobyerno yung kanyang nalalaman. At tama naman yung sinabi ni Biyahe ni Koy TV na kaya nila ginagawa ito kasi
Huling alas na po nila yung 2028. Kapag bumagsak pa sila dito, mawawala na po ng pangalan. Hindi lang pangalan, karir, yung mga Duterte, 'di ba? Katapusan na po nila. Oh. Ganon. Tingnan nyo ha. Imagine po, hindi pa po sila presidente. Wala pa po sila sa Malacanang. Pero tingnan nyo itong PBB vlogger na kaibigan natin. Binaril sa ulo. 'Di ba? Grabe ang sasama ng ulo, ang sasama ng utak ng mga to. Magkakapal ng pagmumuka. Tapos yung isa nating kaibigan na si Biyahe ni Koy, pinicturean yung bahay. Oh, pinicturean yung bahay, may death threat sa kanya. 'Di ba? Oh, ang kakapal ng muka. Oh, magkakaalaman tayo sa 18. Magkikita-kita tayo diyan. Ha? Sa mismong rally. Ha? Kita-kits tayo diyan. At sana pumunta ito si Dado. Kahit sa malaman ko lang na pupunta ito si Dado sa 13 sa INC, pupunta din po ako. Pero alam ko hindi po ito pupunta kasi bakit po? Kasi alam ni Dado, ang INC, merong DDS, merong PBBM. So halo-halo po 'yan. Takot po si Dado na makipagharap-harapan sa mga supporter ng Pangulong Bongbong Marcos. Takot po siya, kaya ayaw niyang pumunta. Takot po. Ito si Dado po, bakla po itong animal na matandang ito. Puro lang papatay-papatay ng vlogger yung alam nito. Pero tingnan nyo, bakla po ito. 'Di ba? Oo, tingnan mo, rally ng INC ayaw niyang pumunta. Kasi bakit po? Katulad po, uulitin ko, halo-halo po yan. May DDS po dyan sa INC, sa 13, meron din pong, PBBM na supporter. So baka magka-enkwentro sila dyan, magkaingayan pa, iniiwasan ni Dado yan. Kasi duwag nga po ito takot eh. Matapang lang po ito sa kanyang mga vlog, pagbabanta, ay ganun po yan. 'Di ba? So, alam mo Dado, isa kang malaking tanga. 'Di ba? Oo, pagbabantaan mo kami mga vlogger, saksakin pa kita sa liig eh. Aba, buhay namin to. Puprotektahan namin to. Putang ina mo ka. Ba't mo kami pagbabantaan? Tatanga-tanga ka pala eh. Huwag kang ganyan. Buhay namin to. Never kami nagbanta sa inyong Pangulo. Nagpo-focus lang kami sa issue. Pero pag buhay na namin yung pinagbabantaan ninyo, abay, poprotektahan namin yung buhay namin. Siyempre. 'Di ba? Hindi pwedeng ganun-ganun na lang. Tatanga-tanga ka. Tanda-tanda mo na, mukha kang putang ina mo ka. Huwag kang ganyan ha. Kanina, sa upload ko kanina, may mga hamon na sa'yo. Ha? Huwag masyadong mayabang sa social media, Dado. Kasi baka may umarbor sa'yo, ikawawa ka naman. Oo, sundalong hilaw ka na siguro awol ka. No? Awol ka siguro eh. Pero, alam mo, huwag mo sabihin na kayo, meron ng pinagdaan ng giyera, kami wala. Oo. Ang social media iba. Kasi pag may galit sa'yo, papatayin ka patalikod. Nako, huwag kang gaganyan-ganyan, Dado. Mag-iingat ka sa buhay mo. 'Di ba? Huwag kang magbibitaw ng salita. Kasi kami dito, hindi kami, yung nagbabanta sa mga Duterte. Wala kaming banta dyan. Never namin ginawa yan. Kami ay tagapagtanggol lang ng inaapi. 'Di ba? Tagapagtanggulan kami ng inaapi. Kaya ikaw wag kang magbabanta, Dado. Yung kaibigan ko, kaibigan namin, pinagbantaan mo. Sino ba tumatawag? Wait lang po ha. Okay, tuloy tayo sa topic. Wag mong gagawin na magbabanta ka ng mga ganon. Although itong kaibigan natin na si Biyahe ni Koy TV, nabahala kasi syempre pinicturean yung bahay niya. Sabi ko nga, huwag kayong traidor, no? Matapang kayo, harapan tayo. Gusto gilitan tayo sa liig. Tig-isa tayong kutsilyo. Tangina, papatayin ko kayo, putang ina nyo. No, hindi tayo nagbibiro dito. Totoo lang yung sinasabi natin. Kumpara naman, kami kasi, hindi kasi kami traidor. Hindi kami patalikod na lumaban. Hindi ganon, no? Tayo ay, kahit papaano, ayaw natin ng gulo eh. Pero kung tayo na yung ginugulo at ginigipit, abay, papatay po tayo ng tao pag tayo yung ginaganon. Hindi po biro yan. Hindi po biro yung mga sinasabi natin dito. Huwag mo kaming gigipitin. Ha? Kasi tao lang kami na mababait,
at nagpupuko sa issue, kapag kami, inactivate nyo, huwag nyong i-activate yung aming kademonyuhan. Kasi unang-una, ayaw sana namin yun eh. Kahit pa paano ayaw namin eh. Pero sana wag nyong gagawin yun. Kasi kahit mag-utos kayo, hindi, ang target namin, hindi yung nag-utos eh. Ay, hindi yung inutusan eh. Yung nag-utos. Patay ka talaga. Patay ka talaga. Kasi, wala kaming ginagawa. Nagpo-focus lang kami sa issue. Mamamatay ka talaga. Dado, mamamatay ka talaga. Taga mo yun sa bato. Pag isa pa, may namatay pa sa aming PBBM vlogger. Dado, sana mabuhay ka pa hanggat gusto mo. Si biyahe ni Koy, pag may nangyari dito, Dado, sana, no, mabuhay ka pa hanggat gusto mo. Yun lang naman. Hindi po ako nagbabanta. Huwag nyo lang sasaktan yung mga kaibigan ko. Kasi, yung kaya nyong gawin, kaya ko rin gawin. Hindi ako nagbibiro. Pero pag gipit ang sitwasyon, lahat ng nagigipit ay kumakapit sa patalim. Tandaan nyo yan. Ay, nakakaawa itong mga taong desperado na, no? Ano na kasi, mag-2028 na kasi malapit na. Hanggat maaari na may kumakalaban sa mga Duterte, pipigilan nila. Kaya ang pakiusap lang din po namin sa gobyerno ni PBBM, protektahan mo po yung mga vlogger na pinagbabantaan. Or lahat ng mga vlogger ng Pangulong Bongbong Marcos, protektahan mo po. Kasi, basta nasa katotohanan ng administrasyon na to, nandito kami para sa iyo. Ipagtatanggol po namin at ilalabas natin yung ka-fake news ng mga ibang tao na naninira sa administrasyon na to. Kasi tandaan mo po, Pangulong Bongbong Marcos, pag ikaw ay wala na sa pwesto, pag yan nakapwesto na yan, delikado. Sisiraan ka at sisiraan yan. Yung sa inyo, hindi paninira yan, katotohanan lang, may mga ebidensya. Diba? Ganun po yan. Yung kay Digong, pagbaba nila, kahit hindi pa sila nakababa noon, may na frame up sila. Na isang artist, actor, diba? Nakulong 5 years and 7 months. In-interview yan ni OG Diaz. Diba? Kaya sana, Pangulong Bongbong Marcos at sa gobyernong ito, tulungan nyo po yung mga vlogger na ito na sumusuporta sa inyo. Kasi kung hindi, baka mapatay namin yung mga yan eh. Hindi naman kami papayag na kami ang patayin ng mga yan. Ayaw lang namin maging kriminal eh. Kasi pag pinatay namin yung mga yan, syempre, kriminal na kami. Hanggat maaari, ayaw namin gawin yun eh. Diba? Oo. Hindi lang naman kami nag-iisa dito. Sa totoo lang po. Hindi lang kami nag-iisa dito. Kaya nga lang, ayaw namin mangyari yan. Diba? Ayaw namin. Kaya sana, umaksyon yung gobyerno natin. Alam ko naman, yung gobyerno natin hindi pa dalos-dalos. Kasi pag sila ay padalos-dalos, sa bandang huli, masisisi ang mayan, madidiin pa yung mayan. So sana, pag-isipan ng maayos to. At alam naman natin, yung pagbabanta ay hindi tama para sa batas. Kahit ngayon Pangulo natin, pinagbabantaan eh. So dapat po itong aksyonan. Okay? So, ikaw, putang ina mo kadado. Wag lang tayo magpang-abot. Pumunta ka sa rally ng INC, darating ako dyan. Ha? I-declare mo darating ako dyan. Magkikita tayo, dado. Puking ina mo ka. Pinagbabantaan mo yung mga vlogger. I-declare mo yan. Darating kami dyan. Matapang ka. Kami, ano lang kami. Bayot lang kami, dado. Takot lang kami sa mga gano'n. Mahina yung loob namin dyan, dado. Pero, pumunta ka. Subukan mo pumunta, dado. Dali. Grupo niya yan eh. INC yan eh. Hindi ko naman sinasabi na yung INC kampi sa, sa administrasyon. Or DDS. Nasa gitna lang po yung mga yan. Pero kami po, hindi po kami manggugulo doon. Pag pumunta si Dado, hindi po kami manggugulo. Kukumprontahin po namin yan.
Huwag lang po kami babastusin harap-harapan na pag sinabi niya harap-harapan sa amin, papatay ng mga vlogger. Dado, kita mo tong kamao ko na to. Mamamatay ka dito. Patay ka talaga dito, Dado. Huwag mo akong gaganyanin sa harap-harapan. Oh, matanda ka na pero hindi kita bibigyan ng respetong animal ka. Ganun yun. Ha? Ay, huwag mo kami pagbabantaan na papatayin nyo kami. Ay, wag. Kasi unang-una, wala kayong karapatan dyan, ha? Kasi kami, pag bumabanat kami sa mga DDS, lalo na si Sara Duterte, mga Duterte, hindi namin sinasabi yung mga papatay namin yung Duterte, hindi. Nagpo-focus kami sa issue. Ganun yun. Pero kung susubukan nyo kami, nasa sa inyo na yan, Dado. Pumunta ka sa 13, Dado. Ako mismo darating dyan. Kukumprontahin lang naman kita. With camera, ha? Siyempre, para may ebidensya tayo. Ganon. Ganon yun. Harap-harapan tayo. Kung may itlog ka at titi, Dado, pumunta ka. Ha? I-announce mo na habang maaga pa. Darating kami. Di bali nang hindi ako makarating sa 18, sa rally. Makarating lang ako sa 13. Pupuntahan kita. Kukumprontahin lang kita. Yun. Ganun yung, Dado. Tamo, priority pa ikaw. Priority pa kita kumpara sa 18. Di ba na magtampo yung mga kasama ko. Mapuntahan lang kita. Malayo kasi yung lugar ko eh. Kaya ganun yung sitwasyon ko. Di ba? So good luck, Dado. Yun lang po yung video ko, guys. Kasi medyo nasaktan lang po ako sa kasamahan natin na pinagbabantaan yung buhay, pinicturean yung bahay. At hindi maganda, no? Yan po si Biyahe ni Kuy TV. Talagang tinatakot po nila, no? So yung sa atin lang po dito nasa katotohanan naman po tayo, no? Kung hindi nyo kaya, no, yung social media, mag-resign na po kayo or wag na kayong mag-social media. Hindi nyo pala kami kaya eh. 'Di ba? Yun lang naman eh. So tandaan po natin ang hindi kayang makipagsagutan ng issue sa social media ay mga bobo at mga talunan. Yun lang po yun. Pero pag buhay na yung kinuha ninyo, hindi man po ako pero tao lang din po ako, nagkakamali. Baka magkamali po ako. Yun lang. Baka magkamali ako. So ingat-ingat na lang tayong lahat, ha? Kasi tayong pinagbabantaan. Ganun lang. So, ingat guys. At syempre, no, bago tayo magtapos, i-share po yung video na to para maging aware po yung lahat. Yun lang muna. At ingat po and bye-bye.